Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Ansel at ako ang inyong guro sa Filipino. Okay, so ngayong araw ay magbabasa tayo ng kwento. O sino ba dito sa inyo ang mahilig sa kwento? Okay, so tayong lahat ay mahilig sa kwento. Okay. So sa inyong nakikita, ang tatalakayin natin ay ang kwento na tungkol sa ang Maya. Handa na ba kayo? Okay. So kung handa na kayo, uumpisahan na natin. Tara! Okay. So ang Maya. Okay. Simulan na natin. So nakaupo sa bakuran ng kanilang bahay ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang anak na si Ramil. Okay. Si Ramil ay 30 taong gulang. So nagbabasa ng dyaryo ang anak, samantalang ang ama naman ay pinagmamasdan lamang ang paligid. So ang tatay nagmamasid-masid lang sa paligid. At walang ano-ano'y napansin ang matandang lalaki na may kumakaluskos malapit sa mga tanim niya. So merong kumakaluskos sa malapit sa mga tanim niya. So ano kaya iyon? Ating basahin. Agad niyang tinanong ang anak. Pagkatapos na marinig ng matanda ang kumakaluskos sa mga tanim niya, agad niyang tinanong ang anak na si Ramil. Walang ibang napansin ang matanda kundi ang kumakaluskos sa tanim niya, malapit sa kanyang mga tanim. At agad niyang tinanong ang kanyang anak, ano iyon? So, iyon ang sabi o tanong ng kanyang ama. At sumagot naman ang anak at sinabi, Tay, ibon po iyon. Isa pong Maya. So, ganun magkasagot ni Ramil. Pagkatapos, lumipad naman ang ibon at dumapo sa kabilang halaman. So ngayon, lumipad naman ang ibon at dumapo sa kabilang halaman. Kaya muling nagtanong ang ama ni Ramil o ang matanda. Tanong naman ng ama, ano iyon? So iyon ulit ang sabi niya. At sumagot naman si Ramil. Okay. So, bago sumagot si Ramil, tumingin ang anak sa kanyang ama at sinabi, so bago siya sumagot, tumingin muna siya sa kanyang ama at sinabi, Maya nga po, sabi niya. Maya daw iyon, sabi ng anak ni si Ramil. Pagkaraan ay muling lumipad ang ibon at dumapo malapit sa kinauupuan ng mag-ama. Ngayon, lumipad naman ang ibon at dumapo malapit sa kanilang kinauupuan. At tanong ulit ng matanda, ano iyon? So, nagtanong ulit ng matanda, ano iyon? So, pangatlong beses na niya itong tinanong. So, tingnan natin kung ano ang sagot ni Ramil. Okay, tingnan niyo si Ramil. Parang inis na inis o galit ba? Tama ba? Yes. So, ngayon, ating ipagpatuloy kung ano ang nangyari. So, pagkakataong ito ay nainis na si Ramil sa paulit-ulit na tanong ng kanyang tatay. So, kaya pala ganyan yung mukha ni Ramil kasi inis na inis siya sa kanyang tatay. Okay. So, ibinaba niya ang kanyang dyaryong hawak.
saka pasigaw na sumagot. Sumigaw si Ramil at sinagot ang kanyang ama. Maya nga sabi. Sabi ni Ramil na ganun. At ibon iyon, maya. So, sumagot si Ramil na inis. Sumagot na galit. So, iyon yung pagkasabi ni Ramil sa kanyang ama. So, iyon yung pagkasagot niya. Okay. So, tingnan nyo si Ramil. Parang inis na inis kung makikita natin. So, ating pagpatuloy kung ano ang nangyayari. So, pagkakataong ito ay nainis na si Ramil sa paulit-ulit na tanong ng kanyang tatay. So, kaya pala, ganyan yung mukha ni Ramil kasi inis na inis siya sa kanyang tatay. Nako, at ibinaba niya ang diaryong hawak saka pasigaw na sumagot. So, ang ginawa ni Ramil, pagkatapos magtanong ng kanyang tatay, ibinaba niya ang kanyang dyaryo at saka pasigaw na sumagot. So, ito ang sagot ni Ramil. Maya nga, sabi. Ibon po iyon. Maya. So, ganun yung pagkasagot niya sa kanyang tatay. So, ngayon, pagkatapos sagutin ni Ramil ang kanyang tatay, pagkatapos ng sigawan, ang nangyayari ay, sandaling tumahimik ang ama, saka tumingin sa mga mata ng kanyang anak. So, sandaling tumahimik ang matanda at tumingin sa mga mata ng kanyang anak. Pagdakay, tumayo ang matanda at pumasok sa kanilang bahay. So, kung makikita ninyo, ayan yung matanda pumasok sa kanilang bahay. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lumang notebook at saka bumalik sa kanyang kinauupuan. So, ang ginawa ng matanda ay kinuha lamang niya ang lumang notebook saka bumalik sa kinauupuan. Okay. Pagkatapos bumalik ng matanda o ng tatay ni Ramil sa kinauupuan nila, ito ang nangyari. Binuklat niya ang isang pahina at ipinabasa ng malakas kay Ramil ang nakasulat. So, ano kaya ang nakasulat? So, ito ang nakasulat. Ngayong araw ay kasama ko ang aking bunsong anak na 3 taong gulang. Okay. So, nakaupo kami sa parke nang biglang may maya. So, sila ay nakaupo sa parke at biglang may maya na dumapo malapit sa kinauupuan namin. So, ayun yung nangyayari. 21 beses akong tinanong ng aking anak. So, narinig nyo? 21 beses tinanong ni Ramil ang kanyang ama. Kung ano daw yun. Okay, 21 beses din tinanong ni Ramil kung ano daw yun. So, tingnan natin kung ano ang sagot ng tatay ni Ramil. So, kaya, 21 beses ko rin siyang sinagot. Okay. 21 beses ko rin sinagot ang tanong niya. Sabi ng tatay ni Ramil. Maya iyon, anak. Ayun yung pagkasagot niya. Niyayakap ko siya at hinahalikan sa tuwing inuulit niya ang kaparehong tanong. So, grabe, ang sarap pala, no? Kasi, imbes na mainis yung matanda o yung tatay ni Ramil, kahit 21 beses niya itong paulit-ulit yung tinanong, hindi pa rin nainis ang tatay ni Ramil. So, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging o pagiging pasensyoso na tao. Kahit na paulit-ulit na tinanong ng kanyang anak, hindi siya nainis. Subalit, sinagot ito ng mahinahon. At may kasama pang pagyakap.
So, ito ay nagpapahiwatig ng pagmamahal. Tama. Okay? So, ating ipagpatuloy. Hindi ako nakaramdam ng pagkainis. Sa halip, pagmamahal ang nadama ko sa tuwing sinasagot ko ang tanong ng aking anak. So, tama. Nagpapahiwatig talaga ng isang pagmamahal ng ama sa kanyang anak. So, napakaganda. Pagkatapos basahin ni Ramil ang nakasulat sa notebook ng kanyang tatay, nakaramdam siya ng hiya sa kanyang inasal. So kasi, sinagot niya ang kanyang tatay, hindi sa mahinahon na paraan, kundi sa pasigaw, at hindi iyon maganda. Sa loob-loob ni Ramil, ay hindi dapat binuon ang naging reaksyon niya at hindi niya dapat sinigawan ang kanyang matandang ama. So, hindi dapat tayo sumisigaw sa ating mga magulang. Dahil dito, agad niyang niyakap ang ama, saka humingi ng tawad sa kanyang nagawa. So, iyon ang tama. So, kapag tayo ay nakagawa ng anumang pagkukulang o mga kasalanan, so humingi agad tayo ng patawad. Okay. So, ngayon, tapos na ang ating kwentong binasa. Okay. Napakaganda talaga ng ating kwentong binasa. Ano? Okay. So, since tapos na tayo sa ating pagbabasa ng ating kwento, pupunta naman tayo sa mga aral. Okay. So, ngayon, nandito na tayo sa mga aral. So, ang unang aral ng ating binabasang kwento ay dapat ay marunong rumispeto. Tama. So, dapat tayo marunong tayong rumispeto, hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa ating mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan, mga kung sino-sinong tao na nasa ating paligid. So, dapat natin irespeto para tayo din ay mabigyan respeto din. Irerespeto din nila. Okay. So, sa gayon, maipapakita natin kung paano ang pagiging responsableng tao at responsableng mamamayan sa ating bansa. Okay. So, ang pangalawa ay maging mahinahon. Okay. So, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng ating mga gagawin, dapat tayo ay maging mahinahon. Dahil kasi, ika nga nila sa Ingles ay patience is a virtue. So, kung marunong tayong magpasensya sa lahat ng ating mga gagawin, lalo na sa kwento, kung nagpasensya lang si Ramil, hindi siya maiinis. Hindi niya masasagot ang kanyang tatay. So, dapat maging mahinahon tayo sa lahat ng bagay para maganda rin ang kahihinatnan sa lahat ng ating gagawin. So, hindi ito mapagmulan ng mga awan. Dahil kung walang pagiging mahinahon, mas madaling pag-uugatan o maging isa itong balakid sa lahat ng ating gagawin. So, kapag hindi ka marunong maging mahinahon, sa lahat ng bagay, madali kang mainis o sumuko sa buhay. So, ang pangatlo ay ang mahalin ang ating mga magulang. Tama. So, dapat talaga nating mahalin ang ating mga magulang dahil sila yung nag-aaruga, sila yung nagluwal sa atin dito sa mundo, sila yung nagpapaaral, nag-aalaga, nagmamahal sa atin. At saka, hindi lamang ang magulang ang dapat nating mahalin, kundi yung mga kapatid natin, mga kaibigan, para makakuha din tayo ng pagmamahal. Okay. So, kung magmamahal ka, maging marespeto ka, iyon din yung iyong makukuha. Okay. So, nakuha niyo ba? Okay,
So, ang napakaganda talaga ng aral na ating makukuha sa kwento ating binasa. So, napakaikling kwento, ngunit ang daming binibigay na aral. So, maging mahinahon sa buhay, maging marespeto, upang ikaw ay irespeto din, maging mapagmahal, upang ikaw ay mahalin din. So, marunong magpahalaga. So, dapat marunong din tayong magpahalaga sa ating mga mahal sa buhay, para tayo ay papahalagahan din. So, ganun. Kung ano ang iyong binibigay, yun din ang iyong makukuha. Okay. So, ngayon, tapos na tayo sa ating mga aral. Pupunta na naman tayo sa ating mga tanong. Okay. So, ang ating mga tanong ay meron tayong 6 na tanong na dapat natin sagutan o sasagutin. Okay, handa na ba kayo? Okay. So, ang unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, sino-sino sila? Tama. Ang mga tauhan sa kwento ay ang tatay ni Ramil, tsaka si Ramil at ang ibon. Okay. So, ang pangalawang tanong, ano-ano ang mga pangyayari? So, ano-ano nga ba? Okay. So, ang unang nangyayari ay ang mag-ama ay nasa bakuran. Okay. Sila ay nakaupo lamang doon. At maya-maya, may maya na dumapo sa mga halaman. Okay. So, pagkatapos noon, nagtanong ang tatay ng pangatlong beses. At saka, nainis ang anak na si Ramil at nasagot ang tatay. Hanggang sa, kinuha ng tatay ang notebook, ang lumang notebook niya sa loob ng kanilang bahay. At saka, ipinabasa kung ano ang nakasulat sa nakaraang taon na sila ay magkasama sa parke. Tama. At hanggang sa nabasa ni Ramil kung ano ang kaparehas na senaryo ng nangyayari sa buhay nila sa kwento. So, nakikita ni Ramil doon kung paano siya nilakap at hinahalikan ng kanyang tatay kung nababasa niya. Tama. Okay. So, punta tayo sa pangatlong tanong. Bakit hindi magandang tularan ang inasal ni Ramil noong panay ang tanong ng kanyang ama? So, bakit nga ba? Dahil si Ramil ay hindi nagpapasensya sa kanyang ama. Pagkatapos niyang matamo ang tatlong tanong, agad niya sinagot ang kanyang ama. Napasigaw pa. Yun ang hindi dapat natin tularan. So, kung tatanungin tayo, dapat hindi tayo mainis. Maging tayo, mahinahon at sagutin ng tama. Okay? Upang hindi pagmulan ng away. Okay? Nakuha ba? Okay, mabuti ko ngayon. So, sa ika-4 na tanong ay, kung ikaw si Ramil, kaya mo ba na mapanatiling mahinahon sa pagsagot? Kaya ba natin? So, dapat kaya. Dapat iyon ang ating ipahiwatig. Iyon ang ating inaasal. So, maging mahinahon tayo. Lalo na sa ating mga magulang dahil hindi tayo ay pinanganak magaling. So, sila din ay naging mahinahon at naging pasensyoso kung sa mga bagay na hindi din tayo madaling matuto. Halimbawa sa paglalakad. Sa paglalakad natin, hindi naman tayo pinanganak na lumalakad agad. So, hinay-hinay yung pagkatuto natin sa paglalakad. So, naging pasensyoso yung mga magulang natin sa ganoong bagay at sa iba pa. So, ganun dapat yung isusukli natin. Okay? So, sa limang tanong, bakit kailangan natin irespeto ang ating mga magulang? So, bakit nga ba? So, dapat natin irespeto ang ating mga magulang dahil sila ay nagmamahal at rumirespeto rin sa atin bilang kanilang mga anak. So, kung
Ano ang binibigay na pagmamahal at pagrespeto ng ating magulang, ganun din yung isusukli natin sa kanila o mas higit pa. Dahil hindi tayo mapupunta dito sa mundo kung hindi nila tayo pinapunta dito. Okay? So, hindi rin natin marating kung ano ang narating natin o ano yung tinatamasa natin kung hindi dahil sa kanila. So, ganoon dapat ang ating isipin. So, irespeto ang magulang dahil sila ang dapat irespeto. Maging ang mga tao sa paligid, mga kapatid, mga kaibigan, kapitbahay, o ninuman sa iyong paligid. So, ganun iyon. Nakuha ba? Okay, mabuti kung ganun. So, pupunta tayo sa panghuling tanong. Magbigay ng mabuting aral na nakukuha natin mula sa kwentong binasa. So, ano-ano ang mga iyon? So, una, ang pagiging mahinahon. At rumispeto sa ating mga magulang. Magmahal sa ating mga magulang, hindi lamang sa mga magulang kundi yung mga kapatid, kapitbahay o kanino man. Para ganun din yung ating makukuha. Magmamahal ka, mamahalin ka din. Marunong ka rumispeto, irerespeto ka din. So, marunong ka maging umintindi, marunong kang umintindi ng iyong kapwa, iintindihin ka rin. So, magiging pasensyoso ka sa iyong magulang o sa iyong mga kaibigan o kanino man, ganun din ang iyong makukuha. So, napakarami pang aral na dapat natin makita sa kung ano man ang kwento binasa natin. Sana yun ay ilalagay ninyo sa inyong isip at gagawin sa mga pang-araw-araw natin mga nilalakbay sa ating mga buhay. So, maging mabuting mamamayan, ng responsableng tao sa ating bansa. So, yun. Ang sarap naman. At ang dami-dami natin na natututunan sa ating binasa. So, ngayon, tapos na natin sagutin ang mga tanong at sana ay marami kayong nakukuhang aral. At ako ay lubos na masaya dahil nakikinig kayo. So, ang ganda ng ipinakita ninyong asal. Salamat mga bata sa inyong pakikinig. Ako ay lubos na nagpapasalamat at masaya sa inyong pinapakitang asal. Okay, hanggang sa susunod muli. Paalam!